pag-usapan naman natin uli, si Tatay Digong, tama na muna yung politika sa Pilipinas dahil wala makatapusan yung mga politika talaga natin sa Pilipinas. Napabalita po na nagpalit na nga ng abogado si Tatay Digong at ngayon ang isang Englishman na si Peter Haynes ang bagong lead counsel ni Tatay Digong. Nagagalak naman po ako sabihin na bagamat minsan ko lang ata na-meet yan or 2 beses nung mga panahon na kami po ay nagtatangka na magtayo ng International Criminal Court Bar Association, 2019 pa lamang, meron po akong email na nagsasabi kay Executive Secretary Bingbong Medeldea na ang aking recommended na lawyer ng Pilipinas nung mga panahon na dinidinig pa lang ang kaso ni Tatay Digong at ang issue ay kung papayagan nga ba ng ICC ang preliminary investigation laban sa kanya, rinikomenda ko na 2019 pa lang bago mag-eleksyon si Peter Haynes para maging abogado ng Pilipinas. Well, hindi po pinakinggan ang aking rekomendasyon kaya iba pong kinuha niya, isang batang Indian-British lawyer ang nag-represent sa atin dun sa ICC at nagkaroon nga ng desisyon na dapat magpatuloy ang preliminary investigation. Ngayon naman, nung ako po ay natanong kung sino ba talaga ang dapat mag-represent kay Tatay Digong, ito po ay mga isang taon, inulit ko po Peter Haynes. Hindi ko po alam kung talagang ako ay maaalala ni Peter Haynes, kaya ko lang naman siya naalala kasi noong mga araw, yung mga maagang mga pagkakataon na nagtatangka kaming magtayo ng International Criminal Court Bar Association, ako po ay nahalal na Vice President ng International Criminal Bar for Asia and Pacific. No? At naalala ko na isa siya na batang-bata pa kami pareho noon, pero mukhang ang dami na niyang karanasan pagdating po sa international criminal law. No? Siya po ay nagsilbi na nung mga panahon pa lang doon. Ito po ay siguro mga early 2000 pa ito. No? Bagong-bago pa ang ICC, kakatatag pa lang na ICC. No? At, pero meron na siyang mga karanasan sa mga international criminal tribunals. Siya ay nag-represent na ng isang akusado sa International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia at ito po ay isang akusado doon sa Srebrenica massacre dyan po sa dating Yugoslavia. At ang kanya naging kliyente doon ay si Vinko Panduseric. Napatunayan po nagkasala siya pero alam nyo ba, halos walang kulong ang kanyang naging kliyente. So alam nyo, kapag ikaw ay defense counsel, minsan mas mabuti na mapapawalang sala. Pero mas mabuti kung ikaw ay mapatunay nagkasala, mabawasan ang pagkakakulong. Ang nakuha niyang prison time para sa kanyang kliyente ay 13 years lamang for genocide, crimes against humanity, and war crimes. At alam niyo ba, matapos ang pagkakakulong ng mga 7 taon, pinalaya na siya. Ibig sabihin, habang linilitis yung kaso, ano po yan, from mga 1995, yan po yan mga pagkakataon na kami nagkakilala o na-meet ko yan si Peter Haynes, yung mga preparatory meetings nga para ma-establish ang International Criminal Court, alternating po yan, London, Paris, mga 4 beses at punta dyan, abay siya, umaapir na. At nabawasan nga po yung kanyang parusa dun sa kanyang kliyente, 13 years lamang, pero halos wala na siyang sinilbing pagkakakulong. Kasi matapos siya mahusgahan na guilty dahil sa good behavior at nakaserve na siya ng 2/3 ng kanyang imprisonment, labas na siya sa kulungan. So, mantakin nyo yan, ha? Halos wala na siyang pagkakakulong matapos siyang mahusgahan na nagkasala. So, ibig sabihin, magaling talaga itong mamang ito. Pero bukod pa po dyan, bago yan, nagkaroon na rin ng tinatawag na Special Tribunal for Lebanon, no? At nagkaroon kasi ng patayan, nagkaroon po ng pagtangka-pagpatay dyan sa isang presidente ng Lebanon at ang daming namatay. At isa po doon sa mga linitis ay naging kliyente nga nitong si Peter Haynes. Ito po yung Hariri trial, no? Now, pagdating naman po sa ICC, talaga naman pong alamat itong si Peter Haynes. Yan ang aking description dyan, alamat. Bakit po? Kasi yung dating Vice President ng Congo, itong si Bemba, napawalang sala niya on appeal. Itong Bemba trial po, ang kauna-unang abogado, si Kaufman. Pero matapos po na mag-enter si Kaufman, pinalitan siya kaagad ni Bemba. Dahil according to court records, walang contact si Kaufman kay Bemba.
Pero ibang naging abogado ni Bemba at napatunayan nagkasala after trial. Abi, mantakin ninyo, after trial, after siya ay makonvict, pumasok si Peter Haynes. Anong unang-unang nagawa ni Peter Haynes? Maski meron ng conviction, nabigyan niya ng interim release si Bemba. At syempre, matapos ang dinggin ng kaso ng appeals chamber, napawalang sala si Bemba. Kaya naman ako, nung nabasa ko itong kaso ni Bemba, abay sabi ko, tama yung naging decision ko na 2019 na i-rekomenda kay Medeldea itong si Peter Haynes, at tama rin ang naging rekomendasyon ko dito sa pamilyang Duterte na si Peter Haynes ang pwedeng kunin kung gusto nila magpalit ng abogado. No? So natutuwa naman po ako na talagang alamat ang nakuhang abogado ng pamilyang Duterte para kay Tatay Digong. At ako po ngayon, makakatulog talaga ako ng mahimbing knowing na si Tatay Digong has the best ever legal defense na makukuha niya sa International Criminal Court. Siguro naman, alam nyo na hindi araw-araw akong pumupuri sa kapwa-abogado. Number one, kasi po, professor ako kaya alam ko talaga kung paano talaga i-evaluate ang performance ng mga abogado. Pero talagang ito pong si Peter Haynes, bow po ako dito. Napakagaling. Pero hindi lang po siya batikan sa mga international tribunal. Siya ay batikan din doon mismo sa United Kingdom. Mantakin nyo, dinimanda niya ang UK government dahil sa torture. Oo, sa Cyprus. Dinimanda niya. At hindi lang po yan. Dinimanda pa niya ang ICC para sa daños perjuicios matapos na mapawalang sala itong si Bemba. 75 million euros. Mantakin nyo yan. Ang tapang. Dinimanda rin niya ang sariling gobyerno. Dinimanda niya ang ICC. Di ba? Yan naman ang dapat maging abogado ni Tatay Digong. Now, ano pong unang-unang ginawa ni Attorney Haynes? Tama naman. Kinuwis niya muli yung physical at mental condition ni Tatay Digong para tumayo sa paglilitis. Bakit po importante yan? Kasi bago na po ngayon yung chamber na didinig ng kaso ni Tatay Digong. Alam ko, nagdesisyon na ang pre-trial chamber na he is fit to stand trial. Alam ko na yung desisyon na yan ay nasustain ng appeals chamber. Pero dahil 81 years old, mag-82 na. 82 na pala si Tatay Digong, hindi lang 81, 82 na. Dahil nga at 82, mabilis talagang mag-deteriorate ang estado ng pag-iisip at kalusugan ng isang tao na gaya ni Tatay Digong na 82 years old. At every stage of the trial, dapat masiguro na alam pa ni Tatay Digong kung anong nangyayari, alam niya ang magiging depensa niya at every stage of the way. So tama po si Peter Haynes. Huwag muna natin pag-usapan kung kailan magsisimula ang trial dahil tignan muna natin kung sapat ba ang kakayahan ni Tatay Digong na humarap sa paglilitis. So, unang step pa lang, aprobado na ako sa ginawa ni Peter Haynes. Now, bukod pa po dyan, meron pa pong nakabinbin na apila doon sa decision ng pre-trial chambers confirming yung charges. Sa akin naman, pwede talagang tutukan yung apila na yan dahil sa apila, hindi masyado na-discuss kung ano yung good evidence para magpatuloy sa trial. Sa tingin ko po, karamihan ng mga ebidensya sinasabi nila na sapat-sapat na para magpatuloy sa trial ay galing sa mga tao na hindi naman kapanipaniwala, polluted, at saka hindi po nila pinag-aralan yung epekto ng partisipasyon ni Trillanes sa pagkakalap ng ebidensya laban kay Tatay Digong. Ulitin ko po, ang preliminary investigation, yung investigation ay dapat patas kasi sa ICC yan po ay inquisitorial. Hindi lang dapat sila nag-ahanap ng ebidensya para patunayan ang pagkakasala ng akusado, dapat tignan din nila yung mga ebidensya na nagpapatunay na walang pagkakasala. Dahil si Trillanes ang naging direktor ng investigasyon sa Pilipinas, siya nagdadala ng mga testigo, siya nagpapakilala sa mga tao at mayroong pang pera na lumabas galing kay Zaldico na $2 million na hindi natin alam kung saan napunta. Kinakailangan talaga solid yung decision ng pre-trial chamber kung ano sa tingin nila yung ebidensya na nagsasabi na dapat magtuloy sa paglilitis. Bagamat hindi naman fully disclosed yung desisyon ng pre-trial chamber at maraming redacted na portion, sa tingin ko, on the basis of what I have read, hindi naman sapat yung ebidensya na pinanggit ng pre-trial chamber para magpatuloy talaga sa trial. Pero sa tingin ko, ang pinaka malakas na dahilan kung bakit sa tingin ko
si Peter Haynes ang kailangan ni Tatay Digong kasi siya mismo ay inappoint ng korte para i-represent ang isang akusado na si Joseph Kony. Now, bakit po importante yan? Itong si Joseph Kony, siya po ay sinarge in absentia. Ibig sabihin, hindi pa siya nahuhuli. Pero nagkaroon po ng confirmation of charges, napatunayan na dapat magpatuloy sa trial, at bagamat hindi siya nahuhuli, tuloy ang trial. Bakit ko sinasabi na si Peter Haynes ay dapat maging abogado dahil siya ay abogado ni Joseph Kony? Kasi po, appointed siya ng court. Sa dami-dami namin nasa listahan ng list counsel, siguro mga 300 po kami sa listahan ng list counsel, bakit siyang pinili? Kasi, unang-una, kilala siya ng mga huwes. Pangalawa, pinagkakatiwalaan siya ng mga huwes. Pangatlo, gusto siya ng mga huwes. Yan po ang pinaka-importanting bagay kung bakit tama ang desisyon na pamilyang Duterte at ni Peter Haynes. Gusto siya ng mga huwes. Bakit? Dahil sa kanyang mga paglilitis ng kaso, hindi siya ever nag-question. Hindi siya ever nagpa-inhibit. Hindi siya forever kinwestiyon ang pagiging patas. So natural, tao rin naman ang prosecutors, tao rin naman ang huwes. Pag sinabi mo na hindi sila patas, magagalit yan. At paano ka naman mananalo kung galit sa yung judge? So yan po talagang alas ni Peter Haynes. Gusto siya ng mga maestrado ng ICC. At dahil po dyan, kampante ako, Tatay Digong, makikita rin tayo, makakauwi ka rin, at magkukwentuhan na naman tayo doon sa iyong bahay kalapati sa Davao City. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? Hanggang sa muli, ito po inyong Spokesang Bayan nagsasabi, patuloy po nating ipagdasal na makauwi si Tatay Digong, patuloy po nating ipagdasal ang ating inang bayang Pilipinas. Ito po ang inyong Spokesang Bayan, reporting live from Europe, saying, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye!